Marami tayong pag-uusapan. Isa na dyan, mga boss at ikaw, Sandro, narinig mo na ba itong Motorcycle Caravan 2013? Yes, ako narinig ko na. Ang dami actually nakapaskil na mga posters dito at may nakasama rin tayo dati tungkol sa Motorcycle Caravan at makasama natin siya ulit ngayon umaga. Yes, para sa mga boss natin dyan, aalamin po natin ang mga impormasyon tungkol nga po dito sa Motorcycle Caravan 2013 at para bigyan pa tayo ng impormasyon tungkol dyan, makasama natin this morning ang ating very special guest. We have ASEC Dante Lantin from DOTC Administrative Controllership Services and MIS. Good morning, ASEC! And welcome Good morning, back to Diana. Good morning, Sandro. At sa lahat ng nanonood sa ating ngayon, magandang umaga po. Welcome back to Good Welcome back, Morning, ASEC. Boss, Yes, ASEC. it's nice to be back. Yes, Asik, siguro pag-usapan po ulit natin yung napag-usapan natin dati. Kumbaga, konting refresher. Bakit po ba kayo nagsagawa ng Motorcycle Caravan? Ito Motorcycle Caravan ay inorganize ng DOTC sa pakikipagtulungan ng ating partners sa government sector upang i-promote itong paggamit ng helmet among the 1.9 million motorcycle riders we have right now at yung paggamit nila ng headlight even during daytime. Dahil napuna natin base sa mga data na lumalabas sa PNP at DOH, karamihan sa mga na-aksidente sa mga motorcycle ay walang helmet, lalo sa probinsya, at hindi din gumagamit ng headlight dahil ang akala nga ng mga riders pag bukas ang headlight ay nakakaubos ng baterya, which is a wrong notion. In fact, walang relasyon yon at on the contrary, international standard na ito. Yung mga lumalabas na mga motorcycle ngayon, pag ignite mo ay automatic na bukas ang ilaw, pero akala nga ng mga riders ay nakaka-discarga ng baterya, kaya dinidisconnect nila ito. Kaya gusto nating isabihin sa mga motorcycle riders na kinakailangan bukas ang kanilang headlight at sila'y naka-helmet habang nagpapatakbo ng motor. So ASEC, this caravan is more of promoting and creating public awareness, lalo na sa mga safety measures kapag tayo po ay sumasakay ng motorcycle. Because Sandro, alam naman natin, halos lahat dito means of transportation. Yes, actually, marami-rami na nga talaga ang mga nagmumotor sa ating bansa ngayon. At importante siguro yung safety nila kasi marami rin mga accidents ang nanggagaling sa mga nagmumotor. Ayan na yung mga, I'm pretty sure sila yung mga lalahok sa ating Motorcycle Caravan 2013. I believe, ASEC, kayo po ay magkakaroon ng, kayo po ay from Lawag? Yes, from Lawag to Bacolod, 22 days ito, Diana. So, sorry, sir? 22 days. 22 days. So, sir, sino-sino po ba yung mga participants dito or mga lalahok? Kahit po ba mga hindi nagmamotorsiklo, part po nitong Motorcycle Caravan? Well, ang core riders dito will be provided by the 5 major manufacturing motorcycle firms in the country. Yung Kawasaki, yung Honda, yung Suzuki, yung Kimco, tapos yung Yamaha. Each motorcycle company will provide 5 riders. At meron din tayong tatlong guest riders coming from Quezon Province. Okay. Yung sa office ni Governor Suarez na nagpadala din ng tatlong riders para sumama dito sa motorcycle. Makikita natin dumadating ngayon ng LTO. Ito yung magpo-provide ng sa mga riders na ito as they move from Lawag to Bacolod. Pero sa local area, sa local scenario, as the riders travel from one city to another, yung mga local riders association doon ay maghahatid, magsusundo dito sa core group. At any given time, we expect anywhere from 200 to 300 bikers that who will be joining the caravan. 300? Yeah, from one city to another. Pero pagdating ng boundary, sasaluhin sila ng another group, hindi naman sila sasama all throughout. Ito po ay sa Sunday na. Sunday ang simula sa Lawag. So today po ang kick-off, kumbaga, ng mangyayaring correct, event na ito. And sir, yung mga nais makilahok, ano to, paano po ba sila? May registration po ba? Or kahit sino talaga pwede nga sumama lang, kumbaga, sa inyong grupo? Wala hong registration ito. Lahat ng mga gustong sumali ay pwedeng sumama na lang. And we welcome everybody to join us. Sir, gaano kahalaga itong Motorcycle Caravan 2013 besides sa pagpo-promote ng safety measures? Kasi alam naman natin, sa taon-taon, ang dami rin pong nadidisgrasya dito sa pagmumotorsiklo. Ang kahalagahan nito, Diana, is would be the following. Number 1, hindi lamang ito basta pagtakbo ng motorsiklo. In the
provinces, we will be holding programs and training seminars sa mga riders on safety tips. No? At ang Red Cross ay magko-conduct din ng first aid training sa mga riders. Dahil base sa data ng DOH, karamihan sa mga namamatay sa motorcycle accident, yung dead on arrival, at even yung mga sakay sa other vehicles, ay kaya namamatay pagdating ng ospital ay dahil matagal ang response ng medical teams at ng rescue teams bago madala sa ospital. Pero karamihan sa ating mga motorbike riders ay nandyan lang sa tabi ng aksidente. And they are willing to volunteer to help rescue the victims at handa sila magbigay ng first aid treatment sa mga nabiktima upang sa ganun ay pagdating sa ospital ay buhay pa sila. At ang Red Cross ay magsasagawa ng precisely nitong training sa ating mga motorcycle riders in the provinces. And ASEC, napaka-importante yung proper attire para mas ma-lessen yung aksidente or yung kung ano man yung magiging condition nila kung ma-aksidente man sila. Kasi Sandro, iba yung mga walang helmet, yan yung mga number one talagang dead on arrival kapag wala kang helmet. Kanina, usually, like sa mga probinsya, hindi na nga nag-helmet. At minsan makikita mo, naka-shorts, naka-chinelas. Usually dapat yan naka-long sleeves, naka-jacket. Pag nahulog ka sa semento, gas-gas talaga yung buong katawan mo. Pero ito po kasi siguro gusto kong matanong dahil napag-usapan nga yung mga death dahil sa accidents. Ano po ba yung common causes po ng accidents nga po? Sa roads po ba ito? Sa bad driving? Ano po ba? Base sa data ng PNP-HPG na siya nagko-collate ng datos sa ating road accidents, 80% at any given time, 80% of the accidents are caused by driver's error. Mga 18% caused by vehicle condition, and about 2% due to the road condition. Kaya itong driver error ang ating tinututukan, and among this includes the proper wearing of helmet at yung paggamit ng headlight habang tumatakbo ang motorsiklo. Siguro ASEC, rundown na lang din po natin ulit for the benefit of our viewers, yung proper attire. Kasi ngayon nakikita ko po yung mga nandito sa likuran natin, yung iba talaga naka-boots, kumpleto po sila na may gear pa talaga. Ano-ano po ba ito? Para naman alam po ng mga viewers natin. Yung talagang proper attire sa motorsiklo is of course helmet. Tapos meron silang vest na may reflectorized upang sa ganun ay kahit gabi ay makikita sila. And then may mga elbow pad and of course yung naka-boots, no? Naka-boots. So napaka-importante, ayan naman helmet, meron vest na may reflector, elbow pads, kneecaps. So ang dami pala talaga dapat yan. Pero makikita natin ngayon sa kalsada, kunyari magdadrive ka around Metro Manila. Marami hindi sumusunod talaga. Yung iba nga nag-aangkas pa ng aso. Actually, nakakatawa naman makita yan. Pero naman yung aso, so okay lang naman daw. Okay lang yan, pero ang problema nga, lalo sa probinsya, yung motorsiklo ginagawang either family car or ginagawang public utility vehicle. No? Ang laman ay 8, 10, pinagkakasyahan yung Skylab na tinatawag o yung habal-habal. Itong isang advocacy din na gusto nating isagawa or i-promote sa pagpunta natin ng probinsya. Sir, pag nakakita po ba tayo ng mga ganito sa road, do we have penalty for this? May mga karampatang penalty po ba? Yes, dahil bawal yan ay pinapahuli natin sa LTO yan. Yes. Sir, meron lang akong question, di ba? Like since naka-motorsiklo ka, kailangan naka-helmet ka. Paano naman po yung mga, siguro yung mga nagta-tricycle? Ganun din po ba sila kinoconsider? Paano ang safety for them? Ang Sandro, ang tricycle kasi exempted dun sa paggamit ng helmet dahil hindi na ito two-wheeled. Okay, Kumaga mas balansyado ito. Pero ito po sir, gagaya nga po ng nasabi nyo, ano pa po ba yung mga iba pang mga ginagawa natin para nga po maiwasan yung mga driver error accidents? Aside po from this campaign that you are having regarding road safety, what are the other things that we need to focus on with regards to driver error? For example, expand natin yung discussion to cover the four-wheel vehicles. Sa mga public utility vehicles, for example, ay nire-require natin ang mga operators na kinakailangang magbigay din ng safety seminar sa mga drivers nila and make sure na yung mga driver nila ay well rested at mayroong karelyebo lalo na kung mga long trips ang kanilang biyahe, and at the same time make sure na marunong magbasa ng mga
traffic signs at sumunod sa traffic signs dahil yan ang importante. Yun ang importante, marunong magbasa ng traffic rules at traffic signs. Pero Asik, ito naman, besides this motorcycle caravan, what are your other lined up activities? Next year, meron tayong symposium exhibit naman tungkol sa automobile safety. Before that, meron din tayong seminar sa mga cargo truck operators and drivers dahil karamihan din sa mga nakikita nating aksidente involve yung mga mas malalaking truck. At we want to make sure that yung mga industries na nagkokontrata sa mga cargo truckers ay kasama sa kanilang kontrata yung nagbibigay ng seminar sa mga drivers on safety bago nila kunin itong mga truckers to transport their goods and cargos. Alright. So, ang dami nating natutunan this morning, Sandro. At Siguro syempre, maganda na lang, Asik, huling mensahe o paanyayahan nyo ang ating mga manonood na makisama nga sa inyong Motorcycle Caravan 2030. Inanyayahan namin lahat na makilahok dito sa Motorcycle Caravan na magsisimula sa Linggo, October 27, mula Lawag papuntang Bacolod. Hindi namin kayo inaasahan na sumama during the entire caravan. Yung kung saan lang kayo nandoon, pwede kayong sumama, makilahok dito sa advocacy ito, the proper use of helmet and the use of headlight on as we move from one town to another. At yung mga LGUs ay kasama din natin dito sa programa nito dahil as we stop over in one area, ang mga LGUs ay maglalahad din ng kanilang mga local programs and initiatives on how to promote road safety in their own. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Asik Dante Lantin from DOTC, Administrative Controllership Services, and MIS. Yes, maraming salamat, sir, at syempre good luck sa inyong event at syempre sana lahat kayo ay maging safe sa inyong biyahe. Yeah, maraming salamat and let's all join this caravan. Thank you.